Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. As of 2 in the afternoon po ay naging isaganap na tropical depression or mahinang bagyo yung ating minomonitor po na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may silangan po ng extreme northern Luzon. As of 3 in the afternoon ay nasa higit 1,920 kilometers ito east-northeast of Batanes. Maganda balita dahil itong mahinang bagyo, hindi naman inaasahang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala rin inaasahang direktang epekto sa mga susunod na araw habang patungo po dun sa may North Pacific Ocean sa may south of Japan. Patuloy pa rin ang epekto nitong southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa. At simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw ay mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa may Visayas, Mindanao, magi dito sa mga probinsya po ng Palawan, Occidental Mindoro, paakyat ng Cavite, Batangas, Zambales, Bataan at magi dito rin po sa Metro Manila. So kung lalabas po ng bahay, make sure na meron pa rin dalang payong o anumang pananggalang sa ulan. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, patuloy nating minomonitor din yung mga cloud clusters at kumpul ng ulap dito sa may silangan po ng Mindanao sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa pinakahuling tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, possible po na sa susunod po na 3 araw ay may mabuo na low pressure area doon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At possible po, ito yung mga tinutukoy natin na cloud clusters po sa labas ng PAR kanina. And at the same time po, within the next 3 days, habang yung low pressure area ay binabagtas po itong Pacific Ocean, ay kikilos ito pa west-northwest hanggang sa makalapit po ng Philippine boundary natin, pagsapit po ng Monday or Tuesday, at habang binabagtas din itong ating karagatan, ay tumataas din ng bahagya yung tsansa niya na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. And possibly po sa kalagitnaan ng susunod na linggo ay nasa loob na ito ng ating PAR. Meron tayong isang senaryo na pagpasok ng PAR ay nandito na sa may silangan po ng Luzon at lalapit pa dito sa may northern Luzon, lilis ng bahagya hanggang sa makaakyat po dito muli sa may Okinawa sa Japan. Isang senaryo pa lamang ito, no? At posible pa rin mabago yung senaryo natin regarding dito sa possible na mabuo na weather disturbance. Dahil ito rin po yung inaasahan natin magpapahila at possibly mag-enhance po ng habagat sa susunod na linggo. Para naman po sa lagay ng ating panahon, para bukas, July 12, araw ng Sabado, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi po ng Western Luzon, kabilang pa rin ang Palawan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan at hanggang dito rin po sa Metro Manila. Mostly cloudy skies at may tsansa din po ng mga pag-ulan. Hindi pa rin dito tuloy-tuloy pero meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains lalo na po pagsapit ng hapon hanggang gabi. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, fair weather conditions pa rin ang mararanasan, lalo na sa mga areas dito sa may northern Luzon, kabilang na rin ang Batanes and Babuyan Islands, mag-i-improve na po yung weather at aasahan ng may kainitan ng tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi, madalas na makulimlim ang panahon at aasahan pa rin po yung mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Temperatura natin sa Metro Manila bukas, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman mula 17 to 23 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Palawan, Visayas and Mindanao bukas, magbaon pa rin po ng payong at anumang pananggalang sa ulan, aasahan pa rin po ang epekto ng southwest monsoon or hanging habagat, kaya't magiging maulap for most of the day at aasahan din po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga light to moderate rains. Sa hapon hanggang gabi nagkakaroon na tayo ng malalakas sa ulan dahil po yan sa mga thunderstorms. So mag-ingat na rin po sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar dahil ilang araw na po na umuulan lalo na sa may areas ng Western Visayas, Negros Island, sa Palawan, and Zamboanga Peninsula. Temperatura natin dito sa may Puerto Princesa, Metro Cebu at maging sa may Zamboanga City hanggang 31 degrees bukas, habang sa may Davao City naman, posible pa rin umakyat sa hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon at maging sa weekend, wala naman tayong asahan na gale warning or pagtaas ng babala sa mga delikadong alon. Aasahan lamang po yung pinakamataas na alon sa may western seaboard po ng Palawan, posible pa rin umabot sa hanggang 3 metro, habang sa natitirang bahagi or baybayin ng Western Luzon, gayon din sa may extreme Northern Luzon, 1.5 to 2.5 meters ang taas ng mga pag-alon, isa delikado pa rin for small sea vessels. Habang ang natitirang baybayin ng ating bansa, ngayon at bukas, light to moderate or nasa more or less 0.5 meter ang taas ng mga pag-alon. Pero kapag may mga thunderstorms, lalo na sa may Visayas and Mindanao, posible pa rin siyang umakyat hanggang 2 metro.
At para naman sa ating outlook, weather outlook sa susunod pa na 3 araw, dahil possible nga na meron tayong mabuong low pressure area sa may silangan po ng ating bansa, magkakaroon ng pagbabago sa ating weather outlook sa malaking bahagi dahil sa epekto ng southwest monsoon at yung possible trough or yung outer part ng low pressure area sa may silangan po ng Visayas and Mindanao. So dito sa Luzon, pagsapit po ng Sunday, malaking bahagi actually magkakaroon ng improved weather condition. No? So yung mga nagbabalak po maglaba, Sunday po yung perfect time para magsampay tayo ng ating mga damit. Aasahan pagsapit na tanghali ang may kainitang temperatura, kabilang na dyan sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 33 degrees. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, medyo kumukulimlim at aasahan lamang yung mga pulu-pulo at mga saglit na pag-ulan. Then pagsapit ng Monday and Tuesday, magbabalik muli ang epekto ng habagat in many areas of Luzon, kabilang pa rin dyan ng Zambales, Bataan, Metro Manila, maging sa may Cavite, Batangas, hanggang dito actually sa malaking bahagi ng Mimaropa and Southern Bicol region, merong epekto rin po ng trough or outer part ng low pressure area, so mataas ang tsansa ng ulan early next week dun sa ating mga nabanggit na lugar, magbaon po ng payong. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, kapansin-pansin no, Sunday, Monday and Tuesday magpapatuloy ang maulap na kalangitan in many areas of Visayas dahil yan sa epekto ng southwest monsoon kung dito sa may Western Visayas and Negros Island region. Central Visayas and Eastern Visayas naman po may epekto ng possible trough ng possible na mabuo na low pressure area. No? So meron tayong mga kalat-kalat na ulan, may kalakasan din po pagminsan-minsan kaya mag-ingat din sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa at lagi makapag-coordinate sa inyong mga local disaster risk reduction offices and management offices po kung kinakailangan ng paglikas at nagkaroon ng malalakas na ulan, mga events po na pagbaha at pagguho ng lupa. At para sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, pagsapit po ng Sunday, malaking bahagi ng Mindanao pa rin na magkakaroon ng pag-ulan, lalo ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, and Bangsamoro Region dahil pa rin sa southwest monsoon. And then pagsapit po ng Lunes at Martes, magpapatuloy ang mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region dahil pa rin sa habagat at ilang bahagi pa rin po ng Caraga and Northern Mindanao magkakaroon din po ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms, kaya make sure po na meron pa rin tayong daladalang payong. Habang natitira ng bahagi ng Mindanao, itong Davao Region, plus portions of Soxargen, malaking bahagi nito, partly cloudy to cloudy skies. And then may mga times pa rin po pagsapit ng hapon ng gabi hanggang gabi na nagkakaroon ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Ang ating sunset pa rin po ay alas 6:30 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas ay 5:34 ng umaga. Para sa karagdagang pang impormasyon, bisitahin lamang po ang ating official social media accounts na DOST Pag-asa, gayon din ang ating official website na pag-asa.dost.gov.ph at ang pinakabagong website na panahon.gov.ph. Muli po, ako si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon.